Ang tunay na mangingisda, hinding-hindi uuwing walang huli. Nasaan ba ako? Hindi ba't nangingisda lang ako sa gubat kanina? Napunta ba ako sa ibang mundo? Ang survival na ito sa isla ang magpapatunay kung sino ang pinakamalakas sa oras ng kagipitan. May naghihintay na malaking gantimpala para sa mga makakaligtas. Bukod doon, bawat bansa ay may isang kinatawan na pipiliin sa pamamagitan ng bunutan. Napili na ang pambato mula sa bunutan. Mula sa Shanzhou State, si Lu Xiao ang napili. Ang palabas na survival sa isla. Yung palabas na survival sa islang sasalihan ng anak mo. Sasama rin pala ang anak na babae ni Mang Jiao. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Hay, sige na nga, sasali na ako. Basta may bingwit ako, wala na akong dapat ipag-alala. Walang bingwit. Ang hirap namang manalo nang wala yun. Kailangan ko agad makahanap ng bingwit. Kahit kawayan lang, pwede na. Luciang, narito na kami para sunduin ka. Totoo ngang dumating sila. Kahit walang bingwit, makakahuli pa rin ako ng malaking isda. Aalis na agad, hindi pa nga kumpleto ang mga gamit ko, Huwag kang mag-alala, ang mga tauhan ng palabas na ang magbibigay ng lahat ng kagamitan. May kalamangan lang ako kapag hawak ko na ang aking bingwit. Ikaw talagang bata ka, walang matino na ginagawa at ayaw pa mag-asawa. Dapat mong bigyan ng karangalan ng pamilya Lo. Napakahusay talaga ni Zhao Ji. Anak, sa pagkakataong ito, siguraduhin mong may uuwi kang manugang para sa akin. Mang Lo, hindi mo naman sinabi sa akin dati na isasama mo ang anak ko sa palabas na survival. Kung ganoon, sumuko ka na lang sa harap ng lahat. Kailangan din naman nilang magsanay at masubukan. Ipapalabas ito ng live at may mga tauhan naman na magbabantay sa kanila. Kaya walang magiging panganib doon. Mang Luo, napakasalimuot ng mga puwersang nasa likod ng palabas na ito. Hindi lang simpleng premyo ang tunay na layunin nito. May narinig na rin ako mga bali-balita tungkol dyan. Malalaman din natin ang lahat kapag opisyal nang inihayag ang mga patakaran. Siguraduhin mo lang ang kanilang kaligtasan. Kapag may nangyaring masama sa aking anak, hinding-hindi kita mapapatawad. Huwag kang mag-alala, sabik na sabik pa nga akong magkaapo, Ha 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 ha. Napagsama na sa iisang grupo si Zhao Jijin at ang aking anak. Pagkababa natin ng eroplano, magkakaroon muna tayo ng ribbon cutting ceremony. Babasahin muna ang mga patakaran ng kompetisyon. Pagkatapos noon, opisyal na tayong magsisimula. Ito ang positioning bracelet mo. Pwede mo itong i-set sa leave comment mode para makausap mo ang mga manonood ng real time. Susundan ka ng mga drone buong araw para sa live stream. Naintindihan ko. Nasaan naman ang mga personal kong gamit? Halika, tingnan mo ang mga gamit mo. Ito lang talaga, sobrang advanced kaya ng damit na to. Kaya ka nitong protektahan sa mga tinik, mga insekto, at matatalas na bato. At napaka-presko pa nitong suotin. Sabi nga nila, ang teknolohiya nito ay ginagamit din sa mga misyon sa kalawakan. Nasaan ang lighter ko, yung tent ko, at yung pala ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, nasaan ang pamingwit ko. Nandito ka para mag-survive. Kaya napakalimitado lang ng mga gamit mo. Magsariling sikap ka muna, bata. Huwag kang mag-alala, may pagkakataon ka pa rin pumili ng panimulang gamit. Pero isa lang ang maaari mong piliin. Ang iba naman ay kailangan mo ng paghirapan sa kagubatan. Sige na, magpalit ka na ng damit. Hihintayin kita sa labas. Ang isang mangingisda, hinding-hindi uuwing walang huli. Parang masyado pang maaga para sabihin mo yan, Nandito si Bear Grylls at si Pete Stanford. Dumating silang lahat. Dalawang bigating eksperto sa iisang show. Ngayon pa lang, kapanapanabik na ang palabas na to. Oo nga, hindi ko rin nakalain na magiging ganito kapanapanabik ang palabas na to. Teka, bakit parang iba ang vibe ng grupo natin kumpara sa ibang grupo? May elite na sundalo, may mananayaw, may mga ngaso. Ako ba ay nagbabakasyon lang dito? Oo nga, medyo iba ka nga talaga sa kanila. Pero ang kakampi mo na si Zhao Zishan, hindi siya basta-basta. Espesyal siyang tinanggap sa Zinde University para sa botany, zoology.
at evolutionary biology, at mayroon siyang 4 na doctorate degree. Overloaded na ang utak niyan sa talino. Pero pagdating sa'yo, anong maitutulong ng isang mayaman sa isang wilderness survival show? Sino ba ang nag-imbento ng walang kwentang bansag na yan? Nakakainis. Punong-puno talaga ng mga natatagong talento ang bansang Shanzhou. Kumusta, Zhao Jijing? Ako si Lu Xiao. Kay, kumusta ka, Lu Xiao? Sana'y magkasundo tayo. May bakas pa rin sa kanya ng itsura niya noong bata pa siya. Salamat. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Lu Xiao. O sige na, umuwi ka na agad. Sa susunod, huwag ka nang maglalaro sa mapanganib na lugar na katulad nito. Kung hindi lang ako natutong lumangoy nitong nakaraang bakasyon, siguradong nanganib na ang buhay mo ngayon. Ako si Zhao Jijing. Ikinagagalak kong makilala ka. Pareng Zhao, tingnan mo ang anak kong si Lu Xiao. Nanguna siya sa buong paaralan sa kompetisyon sa paglangoy. Tingnan mo nga ang sarili mo, abot tenga ang ngiti mo ah. Tito, pwede po bang akin na lang ang larawang ito? Napakagwapo naman ni Kuya. Hahaha, ang aming Jijing. Ay maganda rin naman. Kapag lumaki ka na, ano kaya kung magpakasal ka sa kuyang ito? Pinky swear, walang bawian sa loob ng 100 taon. Napanood ko ang panayam sa iyo noong bata ka pa. Panayam. Sabi mo roon, gusto mong pakasalan. Ang pinakamatalinong babae sa buong mundo. Hahaha, naaalala mo pa pala yon. O sige na, ang live stream ay magsisimula na. May 5 hanggang 6 na minuto pa. Automatikong mag-uumpisa ang iyong drone. At doon ay maaari ka nang makipag-usap sa mga manonood anumang oras. Sa pagsisimula ng live stream, ang lahat ng kalahok ay may isang pagkakataon na pumili ng kanilang panimulang kagamitan. Ngayong napili mo na ito sa isang click lang, hindi mo na ito pwedeng baguhin. Kaya magdesisyon ka ng mabuti. Bakit hindi pa nagsisimula ang broadcast? Nandito ako para pagtawanan ng mayaman. Inimbitahan ba ng palabas na ito ang mga mayayaman para lang magpatawa? Hula ko, ang mayamang si Lu Xiao ang pinakamahina. Anong klaseng basurang bansag ba yan? Sino ba ang nag-isip niyan? Ang live recording ng Wilderness Survival ay opisyal nang nagsisimula ngayon. Ngayon, babasahin ko ang mga alituntunin para sa Wilderness Survival na ito. Ang unang yugto ay tatagal ng 365 araw. Makakamit ng magwawagi ang 10 milyong premyo. Pagkatapos ng 30 araw na pahinga, magsisimula na ang ikalawang yugto ng laban. Ang ikalawang yugto ay pangkatang laban para sa kaligtasan ng bawat bansa. Ang bansang magwawagi ang siyang magmamay-ari sa islang ito, bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ano, ang buong islang ito? TSK. Interesante. Lintik na yan, kung alam ko lang sana. Hindi ko na sana isinama roon sina Lu Ziyu at Zhao Jiqing. Kung magiging pabigat lang ang pilyong batang iyon, hindi ba't ang pamilya Lo natin ang magiging mitya ng kabiguan ng bansang Shanzhou? At magiging makasalanan sa buong kasaysayan. Naitakda na ang lahat. Kung aatras pa tayo sa puntong ito, mababawasan lang ng isang kalahok ang bansang Shanzhou nang walang dahilan. Hahatiin sa dalawahan ng mga kalahok, at random silang ipapadala sa kani-kanilang panimulang lokasyon. Ang bawat drone ay may kargang 3 bala ng pampatulog, para sa proteksyon laban sa mga mababangis na hayop. Ngayon, inaanyayahan ng bawat kalahok na isa-isang pumili at ipakita ang kanilang mga kagamitan. Isang obra maestra ito, isang dekalidad na produkto na pinapangarap ng napakaraming mahilig sa pangingisda. Neng, sa pagkakataong ito, siguradong ligtas na tayo. Hindi pa rin ako makapagpasya kung ano ang pipiliin ko.
Paano kung kaldero na lang ang piliin natin? Sayang lang at walang tent. Pinapili ko siya ng kaldero dahil wala naman ng silbi ang iba pa. Ang kaldero ay makakapagpataas ng kalidad ng pamumuhay natin dito. Pwedeng pang nilaga o pang prito ng isda, kayang-kaya ang lahat. Tanga ba ang desisyon kung pumili ng bingwit? Sino ba naman ang hindi nakakaalam niyan? Sandali lang, pwede ko bang tingnan kung anong uri ng mga buto ang nasa supot na yan? Ito na lang. May silbi ba talaga ang mga buto? Napakalaki ng silbi niyan. Lahat ng iyan ay mga piling uri na dumaan sa mahabang panahon ng pagpapatubo at pagsasala. Sa kaliwang bahagi ay mga buto ng kamote. 50 araw lang at pwede na itong anihin. Ang mga ugat, dahon, at tangkay nito ay pwedeng kainin at matibay din ito. Laban sa mga peste at sakit kaya napakadaling palakihin. Ang isa naman ay mabilis tumubong hybrid na palay. Idinisenyo ito para sa muling pagbangon pagkatapos ng sakunang nuklear. Ibinabad ito sa gamot na may eksaktong timpla. Napakataas ng tsansang makahuli ng isda rito. Sige, ikaw ang masusunod. Siyempre, bago ang 50 araw, isda muna ang kakainin natin. Bagamat nakalimutan ko na kung ano siya noong bata pa siya. Pero sa gitna ng napakaraming negatibong komento sa screen, ang magkaroon ng isang kakamping naniniwala sa kanya ng ganito. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Bago tayo umalis sa isla, kapag hindi ka tumaba ng 5 kilo, tatawagin kitang ate. Oras na para pumili ng inyong kagamitan. Mangyaring sumakay na ang lahat ng mga kalahok sa eroplano at maghanda sa pagbaba. Teka, hindi naman beach ang nasa ilalim natin. Napakapangit ng starting point na ito. Kung sa tabing dagat sana tayo, makakapulot man lang tayo ng makakain doon ng 2 araw. Bigo agad ang mayaman sa simula pa lang. Aabangan ko na lang ang unang ma-eliminate. Hindi rin natin masasabi. Madaling makahanap ng batis sa bahaging ito ng bulubundukin sa baybayin. Kahit nakakapagbigay ng pangunahing pagkain ng mga makukuha sa tabing dagat. Pero dahil sa tindi ng sikat ng araw, mabilis kang madi-dehydrate. Mabubuhay ka pa ng 15 araw kahit walang pagkain. Pero kung walang tubig, 3 araw pa lang ay hindi mo nakakayanin. Kaya kahit sa tabing dagat ang starting point mo, hindi ka rin pwedeng manatili doon ng matagal. Mukhang may katwiran ka nga, lalo na't pumili ka ng bingwit. Kapag nakahanap ka ng batis, malulutas na rin ang problema mo sa pagkain. Nagulat ako roon naghanda pala talaga ang mayaman. Ang pinakabagong balita, napunta sina Bao at Pai sa tabing dagat. Kumuha lang sila ng ilang nyog at tumakbo na papasok sa gubat. Kung ganoon, hindi ba't pareho lang sila ng iniisip ng mayaman? Tingnan mo, may bamboo viper. Huwag kang matakot, iwasan na lang natin. Teka. Pwede na nating iihaw ang ahas na yan para kainin. Narito na ang unang huli sa ating wilderness survival. Hindi talaga biro ang babaeng doktor na ito. Madalas ka bang pumatay ng ahas? Ako na tinuturing na hari ng pangingisda, ay umiiwas pa rin kapag may gubat at ahas. Pero ikaw na matalinong babaeng doktor, napakadali lang para sa iyong pumatay ng ahas. Madalas kaming pumapasok sa gubat para kumuha ng mga specimen. Kaya sanay na akong makakita ng ahas. At saka, napakasarap nito. Ang cute naman ng babaeng ito.
Tingnan mo yung mailap na baboy ramo, huwag kang matakot. Kahit malaki siya, napakaamo naman. Bihira lang yan umatake ng tao. Millipede yan. Huwag mong hahawakan, nakakairita sa balat ang likidong nilalabas niyan. HMP. Mula kay Wild Fishing King at Dr. Zhao, marami akong natutunang kapakipakinabang na kaalaman. Tama nga, napakadaling makahanap ng mga sapa rito sa gilid ng kabundukan sa may baybayin. Kung may tubig, siguradong may isda. Aba, nagkatotoo ang sinabi ng mayaman. Ang unang opisyal na impormasyon tungkol sa tubig tabang. Bukod sa mga nyog. Ito ang unang mapagkukunan natin ng tubig. May kaunting alat lang. Masyado kasing malapit sa dagat. Hindi pwedeng inumin ng direkta. Paano na yan ngayon? Kung aakyat tayo sa pinagmulan ng sapa, o sa mas itaas pa, doon ay tubig tabang na. Grabe, lihim na eksperto ba sa survival ang mayaman na to? Ayos. Pwede na bang inumin tong tubig? Tubig tabang na ba? Ang mga layer ng lupa at buhangin ay parang natural na filter. Teka, delikado. Pag-agos dito, nasala na ito para maging malinis na tubig tabang. Bakit? Uhaw na talaga ako. Sabaw ng buko na lang muna ang inumin natin. Siguradong ligtas ang sabaw ng buko. Pero ang tubig sa sapa, hindi natin masisiguro. Lalo na sa ganitong klaseng lugar. Maaaring may mga mapanganib na bakterya at virus dito. HMM. Maganda naman ang kalidad ng tubig na to, pero delikado pa ring inumin ng hindi napapakuluan. Kung ako pa ang dating wild fishing king na si Lu Xiao, walang problema sa akin to. Pero kailangan kong ingatan ng katawang ito, pati na rin si Dr. Zhao. Kaya mas mabuti pang uminom muna tayo ng buko. Pero sa taas na yan. Mayaman sa sustansya at electrolytes ang sabaw ng magulang na nyog. Pero madali itong makasira ng tiyan. Ang kailangan natin ay yung murang buko. Ito ang pinakamainam na mapagkukunan ng tubig sa gubat. Saan naman naabot ang isang buko? Gamitin mo tong matalas na bato at patag na bato para biyakin ang mga magulang na nyog. Kukuha lang ako ng berdeng buko. Haha, hindi ako aakyat niyan no. Nakalimutan nyo ata, may fishing rod pala ako. Abot nito hanggang mahigit 30 metro. Kayang-kaya tong puno ng nyog, walang-wala to. Tingnan nyo rito. Doon sa may dugtungan ng buko at ng tangkay, malapit mismo sa bunga. May mahinang bahagi roon. Kapag nahanap mo yun. Sa isang hila lang, makukuha mo na agad. Ang lupe, talagang kahit ano kaya hulihin ng mga lodi sa pangingisda. Ganyan ba talaga dapat gamitin ng fishing rod? Grabe ang asinta, napakatumpak. Mukhang napakahirap niyan ah. Hala. Salamat sa pagod mo, mauna ka nang uminom. Sige. Masarap ba? Ang tagal-tagal kong binuksan yan, tapos isang lagok mo lang, ubos agad. Matamis. Teka, anong sabi niyang matamis? Matamis ba ang buko, o mas matamis ang dila ni Dr. Zhao? Ako na ang magbibiyak ng buko. Maghanap ka naman ng mga matitibay na baging doon, para makagawa tayo ng basket mamaya. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya marunong magbiyak nito. Dapat doon ka mag-umpisa sa pinakamalambot na bahagi sa tuktok nito. Kaunting pukpok lang, babukas na agad yan. 谢谢。 Huwag kang magbiro ng ganyan, dapat siguraduhin nating may tig-iisang hinog na buko ang bawat isa sa atin. Kung hindi, paano kung magtae tayo? Sobrang hirap at delikado kapag nagtae ka sa gitna ng kagubatan. Oo na, muntik na nga akong maniwala eh.
Ngaya naman, maghahanda na tayong mangisda. Ang sekreto sa pangingisda sa wild, kung ano lang ang mayroon, yun ang gamitin mo. Ang mga pain na madali mong mahahanap sa paligid, ay kadalasan siyang kinakain talaga ng mga isda rito araw-araw. Naloloka na ako sa kakulaitan nitong host natin. Kumakain ba talaga ng buko ang isda? Akala ko pa naman may sumulpot na namang maalamat na mangingisda rito sa bansa ng Shenzhou. May sariling ikot ng buhay ang kalikasan. Dahil tumutubo ang mga puno ng nyog sa tabi ng ilog o lawa. Kaya natural lang na makakain ng mga isda ang mga buko. Narinig niyo na ba ang tungkol sa coconut crab? Sila ang pinakamalaking alimango na nabubuhay sa lupa at hilig talaga nilang kumain ng nyog. Umaakyat ang mga coconut crab sa puno tapos inihuhulog nila ang mga buko sa ibaba. Paulit-ulit nila itong ginagawa hanggang sa mabasag ang baw nito at lumabas ang laman. Ang tanging matigas na lugar dito sa malapit ay ang mga bato sa tabi ng sapa. Mas madaling mabasag ang nyog kapag nalaglag dito. Ang rurok ng puno ng nyog ay nakatapat mismo sa itaas ng mga bato. Nangisda na ako sa mga liblib na lugar noon, sa Amazon at maging sa Ilog Nile. At narating ko na rin ang lawa ng bundok Changbay. Talaga ba? Bakit parang hindi ko alam? May saysay lang ang bansag kung pinaghirapan mo ito. Sige, tama na muna ang daldal. Baka magulat ang mga isda. Masyadong pilit ang pagkakascript ng production team. Kahit walang hari ng pangingisda sa Shenzhou, talunin mo pa rin ang mga banyagang kalaban, ha? Kakarating ko lang galing doon. Namumulot pa nga sila ng mga kabibe sa dalampasigan. SSH, huwag kayong maingay, may huli na ang host. Trivia lang, hindi naman naririnig ng host ang mga chat natin. Ito na ang crucial na sandali, hinding-hindi dapat magpatinag. Napakalakas humila, ha? Nakabingwit nga talaga siya ng isda. May kakaiba sa isdang ito. Bakit may mga paa? Ay, ito. Hindi naman ito sa teritoryo ng Shenzhou, di ba? Hindi. Ang islang ito ay hindi sakop ng jurisdiksyon ng kahit anong bansa. Mabuti naman kung ganoon. Isa itong wild na giant salamander. Bawal hulihin ang mga ito sa loob ng Shenzhou. Pero hindi naman ito bahagi ng bansang Shenzhou. Huwag kang magmadali. Naglalabas ng mabahong amoy ang giant salamander kapag nanganib para tabuyin ang mga kaaway nito. Mas sisarap ang karne nito kung palilipasin muna ang ilang minuto. Pukpukin kaya natin ang ulo nito. Medyo mabagsik ata ang giant salamander na ito. Nangangagat yan, kaya sandali lang. Tingnan muna natin kung babae ito at may mga itlog, pakakawalan natin. Hindi naman tayo kapos sa pagkain. Kaya pwede tayong mamili. Kahit na nagsusurvive tayo sa gubat, kailangan pa rin nating isipin ang balanse ng kalikasan. Saka hindi naman tayo kulang sa mga kagamitan at pagkain. Lalaki naman pala ang isang ito. Ligtas tong kainin, huwag kang mag-alala. Ah, ganoon ba? Gagawa tayo ng balangkas na parang sapot ng gagamba. Tapos, paikutan natin ang mga baging ng paalang. Oo, tama, ganyan nga. Gamitin natin ang mga baging at baw ng nyog para lagyan ng tubig. Magdala rin tayo ng kaunting tubig tabang. Ang baho ng katawan ni Daming. Baka lumayo ang mga isda at hindi kumagat sa bingwit. Hindi na tayo makakahuli ng kahit ano kung magpapatuloy ito. Huwag na nating sayangin ang oras. Kailangan pa nating makahanap ng lugar na mapagtatayuan ng kampo bago magdilim. Sinabi rin ng mga ngaso na si Lindsay na hindi sila kukulangin sa pagkain. Kumusta kaya ang lagay niya roon? Nakahuli siya ng 4 na ardilya at isang ahas. Pero hindi pa siya nakakahanap ng mapagkukunan ng tubig. Kainis naman, kung may pana lang, yun din ang pipiliin ko. Ito ang itinuturing na pinakamahusay sa mga tradisyonal na sandata. Kung may pana lang si Lindsay, siguradong siya ang magiging pinakamabangis na maninila sa liblib na islang ito. Maliit na ang tsansa ng iba na manalo.
Kaya ko ring makahuli ng malaking buwaya gamit ito, pero hindi ko kayang talunin ng tigre. Noong nandoon ako sa tabi ng ilog Nile, gumamit ako ng tuyong kahoy na may kawit at tali para manghuli ng buwaya. Hindi naman yun tumitimbang ng 700 kilo. Ang pinakamalaki na roon ay wala pang 100 kilo. Kailan pa nangyari yan? Bakit parang ngayon ko lang narinig yan? Loxy ang, gawa pa tayo ng isa pang basket. Tutulungan na kitang magbuhat ng kalahati nito. Huwag na, sapat na kung tulungan mo akong dalhin ang bingwit at ang hapunan natin. Sigurado ka ba talaga, walang problema? Sapat naman ang pagkain natin. Isa pa, magandang ehersisyo rin to para sa katawan. Mahaba-haba pa ang haharapin nating mahihirap na araw. Kahit na naging hari ako ng kagubatan sa nakaraan kong buhay, ilang beses ko lang din naman naranasan ang totoong mabuhay sa gubat ng mag-isa. Noong mga panahong iyon, palagi akong nakasakay sa sasakyang pang-off-road. May dalang shotgun at 4 na asong mastiff tuwing lalabas. Pero ngayon, hindi rin masama na ang kasama ko lang ay ang magandang babaeng ito sa tabi ko. Hoy, tingnan mo. Napakaraming kabibe rito. May 2 abalone pa at 1 pipino dagat o. Sino nga ulit ang nagsabi na magugutom at mamatay si Wampampam sa palabas na to? Kakayahan ng magpapatunay. Huwag kayong maglaway mamaya ah. Anong petsa na, nagpupulot pa rin kayo ng kabibe sa dalampasigan? Sabi ni Loxy ang, hindi pwedeng tumambay sa tabing dagat. Sobrang delikado kaya. Bilis, umalis na kayo, pumasok na kayo sa gubat, baka mamatay kayo sa uhaw niyan. Ang mga totoong eksperto sa survival ay pumapasok agad sa gubat bago ang lahat. Ano bang ginagawa ni Loloxeaw? Yung mayaman na kulelat. Seryoso ba kayo riyan? Bakit nyo naman iisipin kayang mag-survive sa gubat ng isang anak mayaman? At magtuturo pa sa akin, kay Wampampam. Sino ba siya sa akala niya? Hindi nyo ba nakita kung gaano karaming biyaya ang nakuha namin ni Luho Ziner? Ako raw, banu. Sinong nagsasabing banu ako? Nasaan ang mga moderator? Ay banyo nga ang mga mapang asar na to. Ay banyo lahat ng tumatawag sa aking banu. Walang moderator sa opisyal na livestream room. Ang asar talo naman. Napipikon na siya, napipikon na. Lumayas kayo rito. Anong nangyari, Pampang? Tingnan mo nga ang sarili mo, galit na galit ka na. Malaki ang nakuha natin ngayong araw ah. Huwag mong sabihing may nambabash talaga sa'yo. Isang tumpok ng mga nagkokomento galing sa livestream ng anak mayaman na yun. Sinasabi nilang banu raw tayo. Nakakatawa naman sila. Isang grupo ng mga keyboard warrior na walang alam sa survival. Hindi pa nakatapak sa gubat kahit isang araw sa buhay nila. Tapos kung makapanghusga akala mo kung sino. Sa matagalang survival sa gubat, kung wala kang sapat na pagkain, mabilis kang manghihina at papayat. Maaari ring magkaroon ng organ failure. At mapapanganib ang buhay mo. Kami kaya ang itinuturing na 2 pinakamagaling sa survival sa buong Shanzhou. Maliban kay Kuya Bingwang na hari ng mga sundalo, kami ang siguradong pangalawa at pangatlo sa pinakamagaling. Kaya pakiusap, huwag ninyong ikumpara sa amin ang isang anak mayaman na yan. Ang tubig, naku, lagot. Sobra kasi akong natuwa sa pagpupulot ng kabibe kanina. Kaya talagang nakalimutan ko yon. Kasi nung nagre-record kami ng video noon, sa likod ng camera, inihahanda ng team namin ang bawat parte. Ang malalaking huli ang talagang magpapabilib sa mga manonood. Humanap muna kayo ng tubig. Bitak-bitak na ang mga labi nyo, hindi nyo ba nararamdaman? Nakakain na ng nyog si Lu Xiao doon. Habang kayo, namumulot pa rin ng kabibe. Huwag na kayong magtalo. Papasok na kami sa gubat ngayon din. Tubig lang naman pala. Para sa amin ni Luho Zon, hindi mahirap humanap ng tubig. Manood kayo. Nyog, nyog, nyog.
Panginoon, bigyan niyo naman ako ng kahit isang puno ng niyog. Kahit isa lang, mapapatahimik ko na ang lahat ng mga nagkokomento. Paano mangyayari to? Ang lawak-lawak ng baybaying ito. Pero kahit isang puno ng niyog, wala. Anong klaseng tabing dagat ba to? Ang awkward naman ito. Lucian, okay ka lang ba? Ayos lang ako, nanghina lang talaga. Kulang lang ako sa ehersisyo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Tumigil muna tayo rito ngayon para magpahinga. Palubog na ang araw. Kahit may lakas ka pa, kailangan pa rin nating huminto para maghanda para sa gabi. Dapat lang. Huwag naman kayong gumawa ng isyo. Nagkomento lang naman ako tungkol sa panimulang lugar natin. Wala akong pinatatamaan. Mula rin sa bansang Shanzhou ang dalawang yan. Medyo napatagal lang ang pamumulot nila ng kabibe. Hindi naman yata tamang latin sila ng ganyan, di ba? Hindi naman namin sila inaatake. Inililigtas nga namin sila, Napakagulo talaga ng mundo sa internet. Lu Xiao, paano mo balak matulog ngayong gabi? Paano pa, syempre, magkahiwalay tayo ng matutulugan. Gusto nyo bang magtabi kayong dalawa? Wala akong ibig sabihin ganoon. Gusto ko lang malaman ang plano mo para sa ating kampo. Kailangan pa nating maglakbay bukas. Kaya hindi na natin kailangang pag-aksiyahan ng lakas ang kampo natin ngayong gabi. Basta may matulugan lang tayo, sapat na. Ang pinakamahalaga talaga ay ang apoy. Sobrang mahalumigmig dito. Mahihirapan tayong magpaningas ng apoy. Kung walang apoy, dudumugin tayo ng maraming lamok at insekto mamayang gabi. At maaari pa tayong magka-hypothermia. Ang mga bamboo pit viper at Dian ay may dalang mga mikrobyo at parasito sa katawan. Kaya hinding-hindi natin sila pwedeng kainin ng hilaw. Sa ganitong temperatura, siguradong masisira lang yan pagdating ng bukas. Kaya ang pinaka-importante ngayon ay, kung makakagawa ba tayo ng apoy bago dumilim. Makatwiran at malinaw ang paliwanag ni streamer, nakakabilib talaga. Pucha, paki-inform si Wang Gampao na hindi na ako babalik. May mga rich kid na sobrang lampa at walang alam sa gawaing kamay. Makalakad lang ng konti, ang dami ng Saturday. Sige nga, subukan mong magpaningas ng apoy para makita ko. Dito na lang, mukhang maayos naman. Anong maganda sa lugar na to? Kahit si Dr. Zhao, hindi ipinapagawa ang pagtatayo ng kampo na tulad nito. Bakit ba nagmamarunong mag-utos ang rich kid na yan? Ako. Hindi ko alam kung paano maghanap ng kampo. Ito ay isang dalesdes ng bundok na nasisinagan ng araw. Maraming puno, hindi maangin, at medyo malayo sa katubigan. Kaya mas kaunti ang mga insekto rito. Dahil maaraw ang gilid na ito ng bundok, mas madaling maghanap ng mga panggatong para sa apoy. May malaking puno rito sa tabi. Maraming tuyong sanga at dahon dito. At saka, hindi ko naman sinabing bano si Wang Pupo. Marunong ka bang gumawa ng lubad mula sa balat ng puno? Oo, pero may dala akong ganito. Ano yan? Mga dahon ng hemp. May mapulang kayumangging tinik sa dulo ng dahon. Matatalas ang ugat ng mga dahon. Magandang alternatibo ito para sa natural na sinulid at panghabi ng lubad. Kaya tong gawing lubad sa loob lang ng 2 minuto. Maaraw man ang gilid na ito ng bundok. Marami pa ring tuyong dahon at medyo basa pa ang lupa. Kung gusto nating gumawa ng apoy gamit ang kahoy, kailangan muna nating maglatag ng tuyong sapin. Ang pinakamagandang tuyong kahoy ay hindi makikita sa lupa, kundi sa mismong puno. Mga bali na sanggang sumabit sa mga dahon. Nasapat na nasikatan ng araw para matuyo ng husto. Tsamba-tsamba lang din to. At ito rin ang dahilan kung bakit ko napiling mag-camp dito. May kaunting diskarte sa pagkuha ng ganito kataas na sanga, tingnan nyo. Haban natin ang tali ng pamingwit. Tapos gawa tayo ng silo malapit sa dulo nito. Parang bitag lang ng kuneho sa gubat. Kapag sumilo na ang sanga, hilahin lang ng mahigpit ang dulo. Kapag sumikip na ang silo, hihilahin na nito pababa ang sanga. Kung gagamitin to para kiskisin, kahit isang buong buhay, hindi tayo makakagawa ng apoy. Pero dahil maganda ang kurba nito para gawing pampaikot, bagay na bagay talaga. Ayan. Ayos, nakuha rin. Sapat na kaya to, HM?
O sige, simulan na natin. Kasya na to para sa panggatong natin magdamag. Kung ako lang mag-isa, hindi ko pipiliin ang ganitong paraan. Pero dahil dalawa tayo, mas madali na to. Sa pagpapakiskes ng kahoy, ang pinakaimportante ay ang pag-iipon ng init. At syempre, sapat na pasensya at lakas. Mapapagod din ako, palat agad tayo ha. Subukan nating makuha sa isang subok lang. Teka, nasaan ang pampaninges? Kung walang pampaninges, kahit may kislap ka, hindi mo mapapaliyab ang kahoy. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong makikitang tuyo rito. Hirap talaga maghanap ng tuyong pampaninges. Tingnan nyo nga to. Ano to? Huwag mong sabihin. Bunot ng nyog. Tama, ito ang pampaninges ko. Hala, kailan niya pa ba yan inihanda? Kanina pa doon sa sapa, pero ilang oras na ang nakakalipas noon Tinago mo talaga yan. Sa ganitong uri ng survival sa gubat, walang pwedeng masayang na kahit anong kapakipakinabang na bagay. Paano ba napaghahandaan ni Lu Xiao ang lahat ng ganito kay Talye? Sino ba ang nagturo sa kanya? Sino ba talaga ang nagturo sa kanya? Ano kayang klaseng mahirap na pagkabata ang pinagdaanan niya? Nandaraya ang streamer. I report na yan. Magsilayas nga kayo rito. Ay-ban nyo siya. Ay-ban nyo siya. Dapat talaga siyang ay-ban. Bakit hindi pa siya nababaliw? Imposible. Hindi ito maaari. May usok na, may usok na. Ang kapal na ng usok pero wala pa ring apoy. Mausok lang kasi basa pa ang mga kahoy. Hindi ko na kayang magtagal. Mamaya, ikaw naman ang humila. Tutulungan kitang patatagin ang kahoy. Hindi tayo pwedeng huminto. Ngayon na. Yehey! May apoy na. Nako, baka mamatay ang apoy. Ako na. Ay. Bakit parang lumiliit ako? Hindi pa rin pwede. Masyadong basa ang panggatong. Nagsikap tayo ng ganoon katagal, paano tayo susuko ngayon? Ano ito? Mga sanga ito ng puno ng sawang. Nakita ko lang yan kanina habang naghahanap ako ng panggatong. Napakagandang pampaninges ng apoy ng mga sanggang ito. Ang galing mo naman. Totoo nga na ang kaalaman ay kapangyarihan. Bantayan mo ang apoy. Ihahanda ko muna ang huli natin. Itabi mo na lang ang bahaging ito para sa pain. Masyadong malansa kapag marami ang laman loob. Baka makaakit pa ito ng iba pang mga nilalang. Nakahanda na nga pati ang mga pantusok ko para sa barbecue. Hindi natin pwedeng iihaw ng direkta. Paano naman natin iihawin kung ganoon? Hindi pantay ang init kapag inihaw lang ng ganyan. Baka sunog na ang balat pero hilaw pa ang loob. Mas mabuting lutuin natin ito ng nakatakip. Iba ang mga hayop sa gubat kumpara sa mga inaalagaan lang. Kailangang masigurong lutong-luto ito. Wala tayong kaldero, kaya hindi natin ito mail alaga.
Tingin ko, kailangan itong lutuing nakatakip ng hindi bababa sa 3 oras. Habang naghihintay, magtayo muna tayo ng masisilungan. Nagwawalis siya. HMM. Ano ba talaga ang balak niyang gawin? Sapat na ba ang mga to? Pwede na. 可以。 Ilang pirasong baging lang to. Paano tayo gagawa ng masisilungan yan? Masyadong mahalumigmig dito. Hindi pwedeng manatili rito ng matagal. Gumawa muna tayo ng simpleng masisilungan ngayong gabi. Dali, sabihin mo na. Huwag mo na akong hintayin, malapit na ako. Gamitin mo ang mga baging para atali ang mga punong ito. Ibaluktot mo ang mga puno para maging hugis arko. Pagkatapos, takpan mo lang ng dahon ng palma, okay na. Hindi ko talaga naisip ang bagay na yon. Zhao Jijing, gusto mo bang aigawa kita ulit ng masisilungan? Hindi naman mahirap gawin yon. Sige. Magpahinga muna tayo. Medyo pagod na ako. Sige, uminom ka muna ng tubig at magpahinga. Hindi pa ba luto? Huwag kang magmadali, hindi pa luto yan. Okay lang na magutom ng ilang araw. Pero kapag sumakit ang tiyan mo, mahihirapan ka ng makaligtas. Kailangan mong nguyaing mabuti. Sayang naman ang pagkain kung ganyan ka kumain. Marami naman tayong pagkain. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Nagbibigay sa atin ng protina at taba ang mga nahuhuli nating hayop. Pero ang carbohydrates, mahirap makakuha ng starch, asukal, at iba pang mahalagang mineral dito. Kung ganyan ka kumain, 1/4 lang ng nutrisyon ang nakukuha mo kumpara sa akin. Napakalaking pagsasayang niyan. Tingnan mo, ito ang mga napites kong berry at mga buto ngayong araw. Mahalagang pinagkukunan to ng carbohydrates. Kaya hindi lang karne ang dapat nating kainin. Kailangan nating balansehin ang ating kinakain. Ang mga alkaloid ng mga halaman ay karaniwang matatagpuan sa mga dahon at ugat nito. At ito ang may pinakamababang konsentrasyon sa mga bunga. May punto ka. Matutulog na ako. Ang bango naman. Napakasarap naman ito. Diyos ko, ano ba ang ginawa ko kanina? Dapat matulog na ako. Bakit naman? Hindi pa nagpapahinga si Wampangpang. Sabi ko na nga ba, puno talaga ng lakas ang paborito kong streamer. Bakit wala pa ring tubig? Hindi dapat ganito ah. Umalis ka na nga, nakakahiya ka lang sa bansa natin. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang bumagsak na lang ng ganito si Pangpang.
Dahil sa dala kong swerteng aura bilang si Shinwi Mantian. Garantisadong magiging maayos at swabe ang lahat para sa inyo. Basang-basa naman ang lupa. Dapat lumalabas na ang tubig dito. Bakit wala? Bakit? Huwag mong sabihing wala kang kaalam-alam sa survival. Nakakatawa ka naman, ano ba yung ginagawa mo? Huwang Pampang, ano bang klaseng kalokohang paraan yan? Gaano ba kalalim ang kailangang hukayin para lang makakuha ng tubig? Ano ba, balak mo bang gumawa ng ilog sa ilalim ng lupa? Ang malas-malas ko talaga na sumama pa ako sa'yo. Eh di huwag kang sumunod sa akin, lumayas ka nga. Kung hindi ka lang sana nagpapasikat sa harap ng kamera, para lang mamulot ng mga kabibe sa dalampasigan. Hindi sana ako nagpakatanga na samahan ka buong umaga para lang doon. Salot ka talaga sa buhay ko, huwag mo na akong sundan. Grabe, may 1,000,000 tao na nanonood ng sabay-sabay. Sikat na si Wang Pampam ngayon. Sina Paiye at Baoye. Kahit noong kasikatan nila, wala silang ganito karaming manonood Sinasabi ko sa'yo, Luo Zuner, sa tagal ko nang ginagawa ang survival na ito. Ito na ang pinakamahirap na araw para sa akin. Pero kakayanin ko to, siguradong malalagpasan ko rin ito. Aasa ba ako sa mayaman na yan na wala namang kaalam-alam? Hinding-hindi mangyayari yan. Tubig, may tubig na. May tubig na, nasaan? Gusto mo bang mamatay? Hindi pwedeng inumin ang tubig dagat, medyo maalat lang naman to. Hindi naman ito tubig dagat, dahil malapit tayo sa tabing dagat, normal lang na may alat ang tubig. Grabe, natulog na lang sila ng diretso sa lupa. Alam ko naman kayong mga, walang matinong lalabas sa mababaho ninyong bibig. Alam nyo ba na kapag nasa kagubatan kayo, ano ang unang-unang dapat ninyong gawin pagkagising nyo? Talagang tuwang-tuwa kayo kapag may gulo. Kailangan muna nating dagdagan ng kahoy ang apoy. Buisit, namatay. Ito ang tinatawag na kahit tupukin ng apoy ang damuhan. Muli pa rin itong sisibol sa paghihip ng hangin. Ang panggatong na nasimulan ng silaban. Basta't umuusok pa ito, ibig sabihin ay nagniningas pa sa loob. Sa katunayan, kapag gabi, dapat tayong gumigising kada 2 o 3 oras. Pero itong mga live chat na puro pag-ibig ang nasa utak. Kapag sinabi ko ng direkta, tiyak na bibigyan nila ng mali siya. Ang aga mo namang nagising. Ang basa at ang lamig sa lupa. Ang hirap sa pakiramdam. Oras na para mag-almusal. Almusal. Kaya hindi kumakain ng karamihan sa kanila dahil wala silang apoy. Ngayong may apoy na tayo, dapat tayong kumain ng marami habang kaya pa natin. May pugad ng ibon doon sa puno. Kakarating ko lang nang makita kong umalis ang malaking ibon. Kukuha ako ng mga itlog ng ibon, aakyatin ko para tingnan. Mag-ingat ka, huwag na huwag mong babasagin. Huwag kang umalis, ilagay mo ang pugad sa ilalim ng puno. Ha, bakit naman? Huhulihin natin ang tatay nila. Ang bitag na tali ang isa sa pinakasinaunang kagamitan sa pangangaso. Ang pananatili nito hanggang ngayon ay patunay na simple ito pero napakabisa. Habang lalong nagpupumiglas, lalong hihigpit ang tali. At sa huli, masasakal nito ang leeg. Bumalik na ang asul na ibon na may pulang tuka. Ang paglundag-lundag ng mga ibon ang paraan nila para maglabas ng emosyon.
Kahit pa walang gasgas ang mga itlog, iiwan pa rin nila ang pugad at hihinto sa pagpisa. Ay lalaga pa ba natin? Mahalaga ang liwanag ng umaga, kaya hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Kailangang maglakbay habang mababa pa ang araw. Ihawin ba o ilaga? Sige, ilaga na lang natin. Nguya-nguyain mo muna bago dahan-daang lunukin. Naiinom ba to? Nakalilinis ng ngipin ng uling, nakapapatay ng mikrobyo, at nakapipigil ng pagtatae. Mukha lang marumi ang abo. Pero sa totoo lang, mas malinis pa ito kaysa sa karamihang pagkain sa lungsod. Tara na, kailangan nating makahanap agad ng mas magandang matitirhan. Tara. Nasa unahan lang ang pag-asa. HMP, swerte lang naman ang mayaman na iyan. Tigilan mo nga ang pagmamayabang. Sa wilderness survival, kapag pabor ang swerte, kahit aso kayang mabuhay ng masagana. Ang tunay na sumusubok sa kakayahan ay ang oras ng gipitan. 3 araw lang. Akong si Wampampam, ay tiyak na mas giginhawa ng 1,000 beses kaysa sa mayamang anak na iyan. Abangan ninyong lahat. Magpapadala ako ng hamon kay Lu Xiao. Kailangang madamay silang lahat dito. Pumunta kayo sa livestream niya at tanungin ninyo siya. Kung may lakas ba ng loob siyang tanggapin ang hamon ko. Isinugal na ni Wampampam ang lahat dito. Kung hindi mapapatunayan ng dalawa ang kanilang sarili. Agad silang jejebay ng opinyon ng publiko. Bilang isang influencer, kapag nawala ang tiwala ng mga manonood, ibig sabihin ay guguho ang lahat para sa kanila. Sana lang ay huwag tanggapin ni Lu Xiao. Para kahit papaano, may mukha pa silang may haharap. Napakaganda naman ng tanawin dito. Kailangan nating dumaan sa ibang direksyon. Hindi tayo pwedeng maglakad sa tabi ng tubig. May mga makamandag na ahas dito. Kung ganoon, buburahin ko rin ang account ko at aalis sa internet. Patas lang, hindi ba? Ano namang kawalan sa isang mayaman ang burahin ang account at umalis sa internet? Maglatag ka na lang kaya ng pera. Sige, kung ganyan ang gusto ninyo. Ipakikita ko sa inyo ang tunay kong galing. Alam naman ng lahat, nasa wilderness survival, napakahalaga ng pagkakaroon ng apoy. Ang pinakasikat kong kakayahan ay ang paggawa ng apoy gamit ang kahoy sa loob lang ng 30 segundo. Balita ko, wala pang ang apoy si Lu Xiao. Kailangan mo ng apoy para makakain. Kung hindi, tiyak nasasakit ang tiyan mo. Panoorin ninyong mabuti, 30 segundo lang. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na galing. Ha ha ha, ano? Nakagawa na siya ng apoy kagabi pa. Gaano katagal niya ginawa? Higit sa 1 oras. Walang kwenta yan. Manood kayo, 5 minuto lang, sapat na sa akin. Noong huling beses na nag-record ako ng video, sinubukan ko ito mismo. Kaya kung magpaapoy sa loob lang ng 3 hanggang 4 na minuto, ang pinaka-importante ay may tali ang spindle. Ngayon, gagamitin natin ang paraan ng paggawa ng apoy gamit ang spindle. Huwag mo nga akong laging ikumpara sa bilyonaryo na yun. Siguradong napanood ni Lu Xiao ang video ko kaya niya natutunan yan. Hindi niya ibinibigay sa akin. Hala, bakit walang apoy? Hindi nyo siya kaya ako ang pinagdidiskitahan nyo, no? 4 na beses muna nagpalitan sa paghila sina Wu Xiao at Zhao Jixing bago ito sumiklab.
Alam mo naman ang tungkol sa super rocket, di ba? Ha 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 ha. Ha ha. Sina Luzuer at ako, hinayla talaga namin ng buong lakas. Mas madaling malabanan ng bus kapag dalawang tao ang nagtutulungan. Ha ha. Ha ha ha. Napakalapit nyo naman sa dagat, tapos may lumalabas pang maalat na tubig mula sa ilalim ng lupa. Saan naman kayo kukuha ng pagmumula ng apoy? Bakit hindi nyo agad sinabi sa akin? Hindi ka naman nagtanong, Hindi ba sabi mo na panood ni Lu Xiao ang video mo kaya niya natutunan kung paano gumawa ng apoy? Tingnan mo, ano yun? 那是什么？什么？ Isa itong flint. Kinakalawang ito. Ibig sabihin mataas ang taglay nitong bakal. Pwede natin itong tunawin para kumuha ng bakal. Ang flint ay nakakalikha ng mga kislap, basta't may taglay itong bakal. Dahil mayroon na tayo nito, hindi na natin kailangang magkiskas ng kahoy para makagawa ng apoy. Tama, flint nga. Makinig kayo ng mabuti, mga viewers ko. Bahagi rin ng galing ang swerte. Kahit ang langit ay tinutulungan tayo. Ha 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 ha. May ganito kaya si Lu Xiao? Tingin ko wala, ha 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 ha. Hindi na talaga natin kailangang magkiskas ng kahoy para makagawa ng apoy, ha 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 ha. Maayos naman at napakaganda ng panahon ngayon, Pero nagbago ang presyon ng hangin. Siguradong uulan sa loob ng 2 oras. Kung ganoon, hahanapin pa ba natin yung sapa? Hindi ba dapat maghanap muna tayo ng lugar? Para sa umilong, kapag nabasa tayo, mabilis na bababa ang temperatura ng ating katawan. Napakadelikado niyan. Karaniwang may mga pader na bato malapit sa mga daloy ng tubig na pwede nating silungan. Ito na ang pinakamainam na opsyon. Nasa harap lang natin. Ano? Ang galing mo, saktong-sakto ka talaga. Kung sasabihing swerte lang. Pero sa totoo lang, hindi talaga ganoon. Sanay na ako sa ganitong klaseng kakaibang lupain. 9 sa 10 pagkakataon, may mga katulad na silungan dyan. Ibig sabihin ng 9 sa 10, galing ito at kakayahan. Hindi lang basta swerte. Kung may swerte man, ang hindi ko lang inaasahan ay ang lawak ng lugar na to. Karamihan kasi sa ilalim ng mga bangin, kalahating metro lang ang taas. Kailangan na nating magparikit ng apoy. Lalamig ng husto kapag umulan mamaya. Ano ba talaga ang bagay na ito? Nagsisimula ng kumilos si Zhao Jijin. Tinatawag itong kabuting tinder fungus. Karaniwang uri ito ng kabute sa gubat. Tuyo at pino ang tekstura nito, at madali itong magbaga. Kapag nasindihan na, ang kabuteng kasing laki ng kalahating kamao ay kayang magbaga ng buong araw. Ito ang paraan noong sinaunang panahon para mapanatili, at mailipat ang apoy sa malalayong lugar. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa kabuting tinder fungus na yan. Kumuha ka muna ng tubig, ako naman ang maghahanap ng kahoy na panggatong. Dito muna tayo magpapahinga ngayon. Gutom ka na ba? Mas madaling mangisda pagkatapos ng kaunting ulan. Nagbabago kasi ang presyon ng hangin ngayon, kaya hindi aktibo ang mga isda, at mahirap silang kumagat sa pain. Ang galing talaga mangisda ng host na to. Bakit hindi na lang tayo tumira rito? May tubig, may apoy, at may pagkain naman dito, at may masisilungan pa. Hindi pwede. Hindi angkop ang lugar na ito. Bakit? Malapit na ang panahon ng baha. At tataas ang level ng tubig. Maaga o huli, lulubog din sa tubig ang lugar na ito.
At saka, pihikan sa uri ng lupa ang mga buto mo. Hindi angkop magtanim sa lugar na ito. Sa bagay. Kung ganoon, magpapatuloy tayo sa paghahanap bukas. Sige. Ang paghahanap ng kanlungan ay isang mahaba at mahirap na proseso. Isang maliit na pagkakamali lang. Talo na tayo. Dapat na may seal ang kanlungang yan. Patag dapat ang lupa at nasisikatan ng araw. Malapit sa pinagkukunan ng tubig. At may malalim na patong ng lupa. Ang hirap talagang makahanap ng ganoon. Oo nga. Paparating na ang ulan. Kumusta kaya si Lola Wang at ang iba pa? May balita ba sa live chat? May balita ba sa live chat? Ligtas ding nakarating sa kampo si Wang Pangpang. Mukhang uulan na. Magpaparikit pa rin yata siya ng apoy. Sana nga ay swertehin siya. Alam naman ng lahat na magaling ako sa pagpaparikit ng apoy gamit ang kahoy. Pero dahil may mga pinky ang bato, mas madali na to, at mas simple na ngayon. Ang mga batong to, ay magpapadali sa pagpaparikit natin ng apoy simula ngayon. Sa loob lang ng ilang araw, malalagpasan na natin si Lu Xiao. Alam naman nating lahat na apoy ang simula ng sibilisasyon. Sobra naman yun. Kailangang mabilis at maayos ang pagpaparikit natin ng apoy na to. Ikaw ang magpinki, ako ang iihip. Mali ang pag-ihip mo. Ako na ang iihip, ikaw ang magpinki. Oh, ayan, nagtagumpay tayo. Sabi ko na nga ba, mali ang pag-ihip mo kanina. Apoy, may apoy na tayo. Seryoso, pinatay ni Lu Ziyo ang apoy kaninang umaga. Hahaha, ano ba ang alam niya sa wilderness survival? Nakatayo na ng kanlungan, tapos gusto pang lumipat. Napakatanga talaga. Dito pa lang, alam mo na kung sino ang mas magaling. Huwag mo akong mabullshit-in dito, ulol. Kung ayaw mong panoorin, lumayas ka, alis. Kayong mga nanonood, hindi nyo man lang deserve mapanood ang live stream ko. Huwag nyo akong pigilan, napakaraming tanga sa internet ngayon. Ngayong araw, talagang raresbakan ko ang mga hayop na yan. Sandali, tingnan mo muna ang langit. Dali, dali, umuulan na, mamingwit na tayo. Hi! Ang kukulit naman ng mga to. Wala akong oras makipaglaro sa inyo, seryoso. Saan sa tingin nyo ang pinakamagandang lugar para maghagis ng pain? Napakalakas ng agos sa ilog na ito. Kalmado ang agos dito, kaya dito ang may pinakamaraming isda. Ang teknik na ito sa pagcast, hindi mo makukuha kung walang 5 taong pagsasanay. Kumikinang nasa tuwa ang mga mata ni Dr. Zhao. Ano kaya ang mahuhuli kapag puso ng higanteng salamander ang ginamit na pain? Diskarte na may kasamang swerte. Tingnan natin kung makakabingwit siya ng dambuhalang isda. Ang espesyeng ito ang pinakamalupit na predator sa katubigang ito. Kumapit ka ng mahigpit, tulungan mo ako. Napakabangis naman ng isdang ito, lumubog agad ang float hanggang ilalim. Napakalupit ng pagkakahok ni Lu Xiao sa isda kanina, talagang eksakto.
Ano ba talaga itong nahuli natin? Halimaw ba ito sa kailaliman ng dagat? Hindi naman siguro ganoong klaseng halimaw. Timbang nito ay nasa 20 hanggang 30 kilo siguro. Ako kaya ang hari ng wild fishing. Paano ko naman ito susukwan? Pagod na ang isda, bitawan mo na at ako na ang baalang magpahina rito. Pumunta ka agad doon sa tumpok ng mga panggatong. Maghanap ka ng 2 makapal, maikli, at matibay na kahoy. Halatang gumagawa sila ng salapang. Ang pagpapahingal sa isda ay isa sa mga pinakamahalagang teknik sa pangingisda. Mabilis nitong mapapagod ang isda. Ayos na ba? Ayos na. 好了， Sige na, kapit lang, konting tiis na lang. Ako ang magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin mo. Anong klaseng isda ito? Ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Hilahin muna natin pataas para makita natin. Walang nakatira sa islang ito. Kaya hindi ka taka-taka kung may mga bagong espesye rito na hindi pa natutuklasan. Mag-ingat ka, dalian mo at hilahin mo na pataas. May mga isda kasing nagkukunwaring patay. Sandali, hindi pamilyar ang hitsura ng isdang ito. Baka naman bagong espesye ito. Katatapos lang namin itong suriin. Isa itong subspecies ng puting lumba-lumba. Ito nga ay isang bagong espesye. Ipagbigay alam nyo agad sa production team. May nadiskubring bagong subspecies ng puting lumba-lumba sa islang ito. Mukhang tama nga ang nakalap nating impormasyon noong una. Marami sigurong pambihirang yaman dito sa islang ito. Hindi na matatawaran ng tunay na halaga ng islang ito. At isa pa, nasa estratehikong pwesto rin ito. Hindi lang ito basta simpleng paligsahan. Sana naman magpakitang gilas ang mga kalahok natin. Maliban na lang sa grupo ni Wampangpang. Mukhang maayos naman ang ipinapakita ng iba pang mga grupo. Habang sariwa pa ang isda, kailangan na natin itong ihanda agad. Baka kasi masira lang kung patatigilan pa natin. 好， Sige, sasama akong maghasa ng matatalas na bato. Ang laki nito, kasya para sa ilang araw na pagkain. Pagkakataon mo nang ipakita ang galing mo sa pagluluto. Ha ha. Ha ha ha. Ang laki naman ng isang to, paano natin ito lilinisin? Ako na ang bahala sa isda. Gamitin mo naman ang baw ng nyog para magpakulo ng tubig. Sige. Hiwain natin ang bahaging ito para isabaw. Itabi natin ang atay para gawing pain sa pangingisda, para hindi natin may sakripisyo ang lasa at hindi ito mang-amoy lansa. Napakakunat at matibay ng balat ng sturgeon na ito. Para sa survival natin dito sa gubat, isa itong napakahalagang bagay na magagamit natin. Magpahinga ka muna at kumain ng kaunti, baka mapagod ka ng husto. O sige. Kailangan kainin natin ito habang mainit pa. Kapag lumamig kasi ito, lalong tatapang ang lansa. Kung makakahanap lang sana tayo ng ligaw na luya, paniguradong mas sisarap pa ang lasa nito. Kapag medyo nakasettle na tayo rito, pwede tayong sumubok na kumuha ng asin mula sa dagat. Ha 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 ha. Hindi ko pa nga nauubos ito. Ubusin mo muna yang isang mangkok na yan. Ihahanda ko na ang susunod nating isasalang. HMP. Sobrang gutom ko na talaga. Hindi ko na nga inisip ang itsura ko habang kumakain. Ahahaha. Kapag natuyo na ang balat ng isdang ito, pwede pa natin itong gawing kumot. Marunong ka namang manahi, di ba? May natitira pa naman tayong kaunting hibla ng halaman dito. Ano ba ang balak mong gawin? Tatahiyan kita ng maliit na bag.
Saktong-sakto kapag natuyo bukas, magagamit na natin ito agad. Sige, ako na ang bahala rito. Napagod ka buong araw, magpahinga ka naman muna. Makakatuloy pa ba tayo bukas? Mukhang hindi muna tayo makakaalis. Mabuti na rin na manatili muna rito para asikasuhin ang balat ng isda at maghanda ng baon. Palagi talagang nagbabago ang plano. Ang hindi inaasahang biyayang ito ay nakapagpaantala sa paglalakbay natin. Pero okay na rin yun. Hindi ko alam kung nakapagsindi na ba ng apoy sina Lola Wang. Ha 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 ha. Bakit ba palaging kung ano-ano ang sinasabi sa live chat na to? Palagi na lang kaming dalawa ang tinutokso nila. Nako, lumilihis ka na naman sa usapan eh. Hindi tatalab sa amin yan. Na-stress na ng husto sina Wang Pampang at Luo Zuer ngayon. Nakayakap lang silang dalawa sa malaking puno para sa umilong sa ulan. Inilihis pa nga nila ang camera ng live stream para hindi sila makunan. Sige, alam na natin ang sitwasyon. Mukhang tayo pa ang may pinakamasarap na buhay rito. Magpahinga na tayo ng maaga. Haha. Haha, baka mamaya bigla na lang bumangon mula sa patay si Baizin sa gitna ng gabi. Ang mga drone ay kontrolado mismo ng mga kalahok. Walang karapatang makialam ang production team ng programa. Tumutulo pa pala ang laway ko. Ha? Hindi ko sinasadya, hindi ko sinasadya, hindi ko sinasadya. Walang nangyari, walang nangyari. Inawin niyo talaga si Lucio buong magdamag. Dulo ng ilog ba ang pinag-uusapan niyo buong magdamag? Oo nga, Doktor. Jao, pwede mo bang bigyan si Lucio ng isa? Mabuti na lang talaga. Buti na lang hindi na live stream ang paglalaway ko. Ha? Nadaganan na naman ako ni Zhao Zishan buong magdamag. Umaga. Kailangang i-secure ang mga gilid ng balat kapag pinatutuyo ito, kundi ay kukulubat ito at mawawala sa hugis. Ubus na ang panggatong kahapon. Sobrang dami pang natitirang isda. Kailangan gawin muna nating tinapa ang mga ito para mabitbit natin. Ginawa ko naman ang lahat para ubusin to. Pero sobrang mataba kasi. Parang tumaba ako ng 5 libra. Napakahalaga ng taba kapag nasa wild. Kung walang taba, kahit gaano karami ang makain ng biktima, mamamatay pa rin ito sa gutom. Hindi na pwedeng kumain pa, baka magtae ka niyan. Hindi kayang tunawin ang taba. Lalabas lang yan ng direkta mula sa bituka. Magdudulot pa ito ng dehydration, pasimpleng pagyayabang naman to. Gutom na gutom ang ibang grupo, pero kayo, kumakain hanggang sa magtae. Tuyong-tuyo na, pwede na nating tahiin. Mas magiging madali na ang pagpita sa susunod. Hindi ko akalain na sa ganitong lugar, ay makakakita pa tayo ng ganito kagagandang bituin. Sabi sa mga bullet comment, kasalukuyang nangangaso ng 5 itim na oso ang hunter na si Lingzi.
Napakasama ng ipinapakita ng pangkat ni Wampangpang. Ngayon, ang tagumpay o kabiguan ni Lindsay ay malamang na makaapekto sa magiging resulta ng buong koponan ng bansang Shanzhou. Race ina at panggatong. Gagamitan natin ito ng apoy bilang atake. Sarado ang loob ng kuweba. Basta't magpaapoy tayo sa bunganga ng kuweba. Tiyak na walang matatakasan ng mga itim na oso. 2 bingkis ng panggatong lang ang dala nila. May iba pa ba silang kagamitan? Sapat na yan. Magsimula muna sa maliliit na kahoy para magpaapoy. At pagkatapos ay dagdagan ng malalaking kahoy para lumakas ang apoy. Kapag lumaki at lumakas na ang apoy, dahil takot sa apoy ang mga itim na oso, susubukan nilang sumugod palabas para mabuhay. Pero makitid ang bunganga ng kuweba. Sa huli, mamamatay lang silang walang hangin sa loob. Kitang-kita na napakaraming karanasan ni Lindsay. Nadiskubre ba tayo? Lagot,